Inusisa sa Senado ang dumaraming kaso ng deepfake video sa bansa. Kabilang sa mga humarap sa pagdinig ang isang artista at isang content creator na biktima ng deepfake materials na ginamit sa online pornography. Narito ang aking report. Nakakasuka at nakakadiri. Ganyan inilarawan ng aktres na si Angel Aquino ang naramdaman niya nang malamang na biktima siya ng deepfake pornography kung saan na-edit ang kanyang mukha at naisama sa kabastusan. Sinabi yan ng aktres sa pagdinig ng Senado. As in, para akong nasusuka. I felt ill, nauseated, confused, and stunned in the beginning. Humarap din sa pagdinig ang content creator at entrepreneur na si Queen Hera. Napakasakit daw makita na ang sarili niyang anak ay nabiktima rin ng deepfake porn. As a mother, it has been heartbreaking and deeply painful. Wala pong magulang ang gustong makita na ganong kalagayan ng anak. This is very cruel and degrading. Ayon naman sa National Bureau of Investigation o NBI, na-take down na ang AI-generated images ng anak ni Hera. Na hindi natin ma-assure na wala na kasi nga kung sino man po yung merong ngayon, merong hawak, merong copy ng videos or pictures na yon, he can anytime upload it po. Nitong Martes lang, hinuli ng Bureau of Immigration sa Cebu ang puganting si Thomas Shore para sa possession of child sexual abuse and exploitation materials. Habang kahapon, naaresto din sa Cebu si Stephen Lund na isang suspected pedophile din. Agad daw ipapadeport ang dalawang banyaga. Nakakagalit at nakakadiri na may mga ganitong tao sa bansa natin. To foreign child sex offenders, the Philippines is not your playground. And our children are not your toys. Pati si Senator Bam Aquino na biktima rin daw ng deepfake material kung saan makikita siya kasama ang ilang news personalities na nangi-scam. If you watch it, maluloko ka talaga. Pero sabi ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, pwedeng magsumbong sa hotline 1326 ang mga nabibiktima ng deepfake at aaksyonan daw nila agad ito. In fact, we encourage it. There seems to be a lack of reporting mechanisms. Either naguguluhan yung mga kababayan natin saan sila magre-report. Sa datos ng Security Hero, lumalala talaga ang problema sa deepfake at AI-generated sexual content. Mayroong halos 96,000 na na-produce at napakalat na deepfake videos. 550% ang itinaas ng dami ng kaso mula 2019. Ayon naman sa CICC, sa first quarter pa lang ng 2025, may 3,251 cases na ng deepfakes na naitala. Patuloy naman daw na gumagalaw ang ahensya para habulin at ma-take down ang mga deepfake videos. The main challenge that we experience here is that the platform cooperation remains voluntary. This is why we strongly recommend legislation that mandates accountability so that the platforms will be required and not merely encouraged. Ayon naman sa pamunuan ng TikTok at Google, hindi nila kinukonsinti ang anumang AI-generated sexual content. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.